Kasi talaka niya, alam kong familiar sa atin. Sabi niya, behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Oo nga. So, kung ating titingnan, mayroon kasing dwelling together, pero walang unity. Pwede naman magsama, pero hindi kayo united. Together lang kayo, magkasama lang kayo, pero hindi kayo united sa mga plano, sa mga kung ano yung dapat gawin. Pero mapapansin niyo yung sinabi ng Panginoon dyan, behold, isabihin pagmasdan niyo, parang sa kanya, natutuwa siya na makita na yung kanyang mga anak ay magkakasama sa isang gawain. Sabi dito sa sa Ecclesiastes 3:15. Sabi dito, ang nangyari sa nagdaan ay nangyari na at ang mangyari pa ay nangyari na rin at hinahanap uli ng Diyos ang nakaraan. Kaya po siya kinuha ito kasi yung ating pag-aaral po ay i-connect natin sa nakaraan. Kasi ang sabi niya, ang mangyayari pa ay nangyari na. Ibig sabihin, wala na tayong kailangan pang sabihin na, ay bago ito. Kundi nangyari na. At gusto kong ikot din ulit yung kinot ni Brother Osborne sa Great Controversy. Ang sabi niya, the work of God in the earth presents from age to age a striking similarity in every great reformation or religious movement. So mayroon na pong pattern na nauna at sumusunod-sunod na lang sa dulo. Sabi ito, the principles of God's dealing with men are ever the same. Hindi po siya nagbabago. Sabi niya, the important movements of the present have their parallel in those of the past. Kaya para malaman natin na itong ating movement ay sigurado tayo or makikita natin na hindi tayo parang sulpot sa ano lang, kailangan tingnan natin yung nauna para maisundan natin na hindi tayo magtaka, kami ba talaga or tama ba itong aming ginagawa? At sabi dito, and the experience of the church in former ages has lessons of great value for our own time. Sa ating panahon mismo sinasabi na mayroong great value. So tingnan natin yung kasunod, yung illustration ng 7 feast, biblical feast. Hindi natin po yan isa-isahin pag-aaral, yung 7 na yan. Sabi yan, Passover, Unleavened, First Fruit, Pentecost, Trumpets, Day of Atonement, and Tabernacles. Pero dito tayo mag-concentrate sa dalawang ito. Kasi, yung First Fruit at Pentecost, magkakonekta po yan. Alam ko naman, connection yung lahat kasi sunod-sunod ang feast po na yan. Ano lang sila, baga naghiwalay lang dito sa fall or yung sa sa seasons. Pero itong 4 na ito ay magkakarugtong po yan. Pero dito tayo mag-concentrate sa First Fruits and Pentecost. Ngayon, ang First Fruits or tinatawag din siyang wheat sheaf. Mapapansin niyo yung wheat sheaf, marami siyang uhay, pero anong nakita nyo? Isang bundle, nakatali siya. So, pwede pala yung marami, magiging isa. The first fruit or wheat sheaf. So, sino yung tinutukoy o anong gagawin dyan sa wheat sheaf? Yan ay dadalhin ng saserdote sa loob ng templo at yan po ay iwagayway niya. Yung first fruit. Tingnan natin paano ginagawa po yan. Sabi sa Leviticus 23 verse 9, and the Lord spake unto Moses, saying, speak unto the children of Israel, and say unto them, when ye be come into the land which I give unto you, and shall reap the harvest thereof, then ye shall bring a sheaf of the first fruit of your harvest unto the priest, and ye shall weave the sheaf before the Lord to be accepted for you on the morrow, after the Sabbath, the priest shall weave it. So after the Sabbath, kinabukasan, anong araw yon? Sunday. So tandaan natin ha, kailan siya i-weave? Sunday. So kailan, ang sabi sa Acts of the Apostles,
All the ceremonies of the feast were types of the work of Christ. Gawain niya. Siya mismo yung nare-represent nun. Yung mula doon sa yung lahat ng 7. Gagawin kasi niya yun. Kumbaga itong 4 na ito lang, ang nakita natin, sabi dito, the slain lamb, the unleavened bread, the sheaf of first fruits represented the Savior. Alam naman natin, sinabi ni John, di ba, na narito ang Kordero ng Diyos na kalis. So siya yung the slain lamb, the unleavened bread. Sabi niya, ako ang tinapay ng buhay. Tapos the sheaf of first fruits, paano natin masabi na siya din yun? So sabi dito sa Desire of Ages 785, paragraph 4, Christ arose from the dead as the first fruits, those that sleep, and He was the antitype of the whip sheaf, and His resurrection took place on the very day. Kailan ba yung resurrection niya? Anong araw? Abante ko yung dulo konti. Sunday. Forward mo na konti. Okay. Abante, para lumit. Yan. Merong nagtago. Sunday. So, ang resurrection din ng Panginoon, Sunday. So, siya yung tinutukoy na with sheep. At sinigundahan naman niya ni Apostol Pablo. Sabi niya sa 1 Corinthians 15:20, but now is Christ risen from the dead and become the first fruit of them that sleep. So, tandaan natin yung ginawa noon ay sample or sabi doon halimbawa ng kanyang gawain. So, ibig sabihin, ang first fruits hindi lang sumisimbolo sa kanya, kundi sa kanyang mismong gawain. At ngayon, pagkatapos ng ating Panginoon, sabi sa verse 23 ng kaparehong chapter, but every man in his own order, Christ the first fruits, afterward, they that are Christ at His coming. So, mayroong first fruit din sa kanyang second coming. So, ang tanong, isa na kaya tayo doon? Ang tanong, may tanong pag isa, ano ang requirements? Kasi, yung first fruits ay mayroong pong kaganapan. So, tingnan natin, ano ba yung first fruit na tinatawag? Sabi dito, sa Great Controversy 399, like the whip sheaf, which was the first ripe grain gathered. Kailan? Before the harvest. So, bago yung grape harvest, mayroon munang igagather na first fruit. So, yun po yung sinabi dyan, and Christ, the first fruit of the immortal harvest of redeemed ones, that the future resurrection shall be gathered into the garner of God. Garner of God. So, ibig sabihin, yung first fruit ay una siyang igagather. Katulad po nitong sample na ito. Acts of the Apostle 1:39 verse 3, the conversion of Cornelius and his household was but the first fruits of a harvest to be gathered in. Sila yung unang pamilya doon sa kanilang syudad. Kaya po ako nagtatanong ng mga lugar kung saan tayo nanggaling. Kasi maaring tayo yan. Sa mga lugar natin, kung saan tayo, doon tayo yung unang binigyan ng Panginoong katotohanan para maging first fruit. Para may hayag sa buong bayan kung saan man tayo. Unang-una, kung ikaw sa pamilya, ikaw ang membro, ikaw lang ang nakatanggap nito, ikaw ang maging first fruit sa pamilya mo. Pag ang pamilya mo ay magiging kasama mo na, kayo ang maging first fruit sa buong lugar. So, ang sabi dyan, from this household, a widespread work of grace was carried in that hidden city. So, bago kasi mabigay yung mensahe sa buong syudad na pinabilangan ni Cornelio, sila muna pamilya. Sila muna ang household. So, yun po yung nakita natin na yun ang sequence. Ngayon, after, di ba, kanina, ang first fruit. Anong kasunod ng first fruit na feast? Pentecost. Di ba? Kailan matatapos ang first fruit? Sabi dito, after sa 23:15 ng Leviticus, and ye shall count unto you from the morrow after the Sabbath, from the day that ye brought the sheaf of the whip offering, 7 Sabbaths shall be complete. 7 Sabbath. Ilang week sa ilang day sa isang week? O sa 7 Sabbaths, 7 times 7, 49. So, kailan siya papasok yung 50 days? On the 50th, on the morrow, ang sabi dyan, even unto the morrow after the 7th Sabbath, shall ye number 50 days.
and ye shall offer new meat offering unto the Lord. So yun po yung Pentecost. So ibig sabihin, before Pentecost, mayroon munang gathering of the first fruits. Yun po yung pattern niya. At ano po ang nangyari sa Pentecost? Nung binuhusan sila ng Holy Spirit, ito po ang nangyari. The disciples were astonished and overjoyed at the greatness of the harvest of souls. So yun na pala yung great harvest na kinabibilangan nila sa panahon ng binuhusan sila ng Pentecost. So yun po yung sequence na gusto na Panginoon na maintindihan natin para hindi tayo magtaka, ano bang unahin namin dito? Mag-unite ba kami or antay kami ng blessing? So, balikan natin ito. Yung first fruit and Pentecost, ang sabi diyan, ang first fruit at saka Pentecost ay tumutukoy sa gawain ng Panginoon. So, ngayon, alamin natin yung prayer ng Panginoon, the unity that Christ prayed for. So, alamin natin paano nangyari yung unity na yon na before sila binigyan ng Holy Spirit, paano nangyari yon? So, balikan muna natin yung sinabi ng Panginoon sa John 17, I pray for them, I pray not for the world, but for them which thou hast given me, for they are thine, and all mine are thine, and thine are mine, and I am glorified in them. So sabi pa niya kasunod, while I was with them in the world, I keep them in thy name, those that thou gavest me, I have kept, and none of them is lost, but the son of perdition. So sino yun? Sinong gumanap? Di ba, mayroon siyang binigay. May binigay ang Ama sa kanya. So, isa lang ang napahamak doon. Sino yon? Alam mo kung sino yung tinutukoy diyan? Ang gumanap nung nagkanulo sa kanya. Bagamat, may other din na tinutukoy niyan, pero sa diyan, sa context niyan, tinutukoy si Judas. Sabi niya, that the scripture might be fulfilled. So, anong kasunod? Sa verse 17, sanctify them through thy truth, thy word is truth, and thou hast sent me into the world, even so I have also sent them into the world. And for their sakes I sanctify myself, that they also might be sanctified through the truth. Mapapansin nyo, nauna muna yung sanctify truth through thy truth, bago po niya hiniling na sila ay magkaisa. Ito po yun. Sa verse 21, that they all may be one, as thou, Father, art in me, and I in thee, that they also may be one in us, that the world may believe that thou hast sent me, and the glory which thou gavest me, I have given them, that they may be one, even as we are one. So yun yung panalangin niya sa kanyang mga alagad. Ngayon, mapapansin natin na itong prayer ng Panginoon is prophetic call for unity. Ibig sabihin, hindi lang natupad sa panahon ng mga alagad, sa ating panahon, may katuparan din ito. Kung gusto nating matupad ito, anong ating gagawin? Ngayon, tingnan natin how the disciples answers to the call. Ito na yon. Paano ba nila sinagot yon, yung unity na sinabi ng magkaisa kayo? Kasi pag nakita kong nagkaisa kayo, ibubuhos ko na sa inyo. Kasi kaya nga diba nung sa 50 days, nagkaroon na sila ng one accord. Pero bago yung one accord nila, mayroon ding mga bagay silang ginawa. At yun yung kailangan nating alamin. Unang-una po dyan ay, sabi dyan, as the disciples waited for the fulfillment of the promise, they humbled their hearts. Ang hirap ah. In true repentance and confessed their unbelief, as they called for the remembrance, the words that Christ had spoken to them before His death, they understood more fully their meaning. Truths which had passed from their memory were again brought to their minds, and this they repeated to one another. Parang sa atin, pag nakarinig tayo, ay, kaya na naman ang topic. Alam ko na yan. Pero sa mga alagad, naulit-ulit sila, parang mas masarap sa kanilang pandinig na naulit-ulit yun. Kasi mas nagiging malinaw sa kanila yung sinasabi. Ang sabi yan, they reproach themselves for their misapprehension of the Savior, like a procession, sin after sin of His wonderful life passed before them. So parang naalala nila ang lahat ng buhay. Kasama nila ang Panginoon ng buhay pa. So,
Anong ginawa nila? Humble their hearts in true repentance and confess. Diba yun ang una niyang gustong madama ng bawat isa sa atin? Anong pangalawa? Ang sabi diyan, as they meditated upon this pure, holy life, they felt that no toil would be too hard, no sacrifice too great, if only they could bear witness in their lives to the loveliness of Christ's character. Oh, if they could have the past 3 years to live over, they thought how differently they would act. Biruin nyo, kung bibigyan pala sila ng chance na, Lord, another 3 years pa, magbabago na sila. Hindi na yung sabi, parang ang dami nilang ginawang pagpapasaway din sa Panginoon. Ang sabi diyan, if they could only see the Master again, how earnestly they would strive to show Him, deeply they love Him, and how sincerely they sorrowed for having ever grieved Him by a word or an act of unbelief. Kasi ilang bisis niyang inulit yung sabi ng Panginoon na, ako ay mamamatay at sa ikatlong araw ay mabubuhay ako. Pero nakinig ba ang mga alagad? Or talagang naisa puso ba nila agad yun? Hindi. Kasi iniisip nila, bakit ka mamamatay, Lord? Ikaw nga yung hari na aming inaasahan na magliligtas sa amin. Kaya yun. Sabi ito, but they were comforted by the thought that they were forgiven. So pinag-aralan nila ang buhay ng Panginoon, mas na-realize nila yung sabi dito, the loveliness of Christ's character. So anong pinag-aralan nila? Buhay ng Panginoon. Inuulit-ulit nila yun. Inaalala nila nung kasama pa nila ang Panginoon. Hindi nila napansin nung kasama nila nung buhay pa. Kaya minsan, di ba, may mga mahal tayo sa buhay na pag kasama natin, hindi natin napapansin. Nung wala na, saka natin nalaman na napakahalaga pala niya. So, ganun po ang naramdaman ng mga alagad. Ano pa po ang kanilang ginawa? The disciples prayed with intense earnestness for a fitness to meet men in their daily intercourse, to speak words that would lead sinners to Christ. Ano pa? Putting away all. Kaya ba natin? By God's grace. Ano pa? All desire for supremacy. Minsan na, kahit hindi ka naman nagdi-desire, pero ang tingin ng tao sa'yo, ay, ganyan ka. Naghahangad ka ng ano. At sabi dito, and they came close together in, ano po ang ating ginagawa ngayon? Hindi ba Christian fellowship yan? Ibig sabihin, nasa lugar na tayo na kung paano gagawin yung ibang mga bagay, itong mga iba na lang na kailangan natin aayusin yan para matugunan natin yung prayer ni Christ. Sabi niya, they draw near and nearer to God, and as they did this, they realize what a privilege had been theirs in being permitted to associate so closely with Christ. So, kanino pala tayo dapat magiging close? Kay Christ. Kasi kung close tayo kay Christ, hindi natin napapansin yung mga nasa paligid natin, close na rin pala. Naalala ko yung ating activity na kailangan mong magdikit-dikit na para sa ano. Yun ang gusto niya. Na bagamat may iba-iba tayong mga ibinigay na dapat gawin, pero kung close tayo sa isa't isa, ay maramdaman natin ang pangailangan ng bawat isa. Sa ating pagpapatuloy, ang sabi niya, yung quoted 17, 20, and 13 sa John, what a wonderful statement, the unity that exists between Christ and His disciples does not destroy the personality of either. In mind, in purpose, in character, they are one. Una na natin yung personalidad na bakit sila nagkakaisa? But not in person. Unity with Christ establishes a bond of unity with one another. Kaya saan tayo dapat magiging close or magiging unang mag-unite? Ni Christ muna. Kasi kung unahin natin, close na tayo. Pero pag hindi ko magustuhan yung gusto mo, wala rin. Pero kung unite ka kay Christ, kahit hindi mo magustuhan yung gusto niya, kailangan mong i-forbear. Kailangan mong unawain siya. Kasi bakit? Mas malaki yung pag-ibig ng Panginoon sa'yo ay binigay. At sabi niya,
This unity is the most convincing proof to the world of the majesty and virtue of Christ and of His power to take away sin. So ito yung inaasahan niya na makita niya sa bayan niya nagkakaisa. Kaya nga naman, sino ba namang makukonvince na nag-aaway, nagkakagalit? Tapos sasabihin natin, kami yung mga people of God, pero hindi magkasundo. So, sa ating pagpapatuloy, pagkatapos na maganap nila ito, anong kasunod? Yun na, ibinigay sila sa kanila yung Holy Spirit in the day of Pentecost, at ito yung nangyari. And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound of heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were. Yun ang kondisyon. Ang tanong, kaya ba natin? Kaya yan, by God's grace, hindi naman natin kakayanan yan yung sarili natin. Kung tayo lang pagustuhan, parang lagi tayo nag-voice out ng sama ng loob. Pero kung si Christ ang nasa puso natin, puro kabutihan yung lalabas sa atin. Kahit masakit na, yun pa rin. So, ito yung ginawa nila. The disciples, binalik ko lang yung unang Acts of the Apostle 44 paragraph 4. The disciples were astonished and overjoyed at the greatness of the harvest of souls. Ano yung kung narinig nyo yung mga testimony ng mga missionary natin sa pundo? Yung realization nila, yung nasa mismo sila, yung nasa lugar mismo sila, yung nasa front nila kung ano yung mga dapat gawin. So ito yun, yung parang kahit pagod ka, pero dahil nag-i-enjoy ka sa ginagawa mo, na ginagawa mo hindi pan sarili mo, kundi ginagampanan mo yung gawain mo para sa Panginoon, hindi ka nakakaranas ng pagod. Hindi mo naramdaman yung panghihina. So yan po yung pagdating ng harvest, yun po ang naranasan ng mga alagad. Ngayon, ang katanungan, is the prayer of Christ for unity applicable to us? Applicable ba sa atin yan o sa kanila lang yan? Tingnan natin. Doon pa rin sa John 17, sa verse 20, sabi niya, neither pray I for this alone, but for them also which shall believe on me through their word. Sino kaya ang tinutukoy niya? So dito po sa My Life Today, Quoted 17:20, hindi ko na po nilagay ulit yung quote, yung verse, pero yan po yung tinutukoy niya. That prayer was, for us, we have believed in the testimony of the disciples of Christ. He prays that His disciples may be one, even as He and the Father are one. And this unity of believers is to be as testimony to the world that He has sent us, and that we bear the evidence of His grace. So yun po yung gusto niya na, yung hangarin niya, na yung panalangin niya ay hindi lang pala una hanggang sa atin sa kaduluduluhan ng panahon, gusto niya na makita ang bayan niya na nagkakaisa. At ano ang requirements? Sa verse 20 yung ating binasa, o yung kinot, ano ang kasunod? Sa verse 21, yun pa rin yung sa mga alagad. Nauna yung gusto niya na magiging isa tayo. Yun ang gusto niyang makita sa atin. Dito sa Review and Herald, November 3, 1896, paragraph 3. This request of Christ has no limit to its fullness. He desires that His followers shall reveal to the world His spirit of unity and love. Desire pala ng Diyos yan. Ay, pag nag-desire, parang lahat gagawin natin kasi gusto ko ito. Ang Panginoon. Inisaya niya rin, hinangad niya rin na yun ang makikita niya. But before this unity can exist among them, there must be a genuine renovation of, ang sarap nung kinakanta natin nakaraan na, create in me, masaya na yun. Huwag pakinggan yung create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Kasi yun ang kailangan natin. There must be a vital connection with God.
The character must be formed after the divine similitude. Yung binigay sa atin kahapon. Christ righteousness, divine similitude. Yun po ang pattern na gusto ng Diyos na maabot natin. Sabi niya, though each is charged with responsibility and each has a part to act, none of us leave it to himself. Baka sabi niyo, ay, kayo lang dyan, kayo lang muna dyan, kasi dito rin kami. God has designed by the unity of His people to impress upon a sinful world. Kaya paano natin masabi na kami ay lumalakad sa tunay na, lumalakad sa katotohanan ng Diyos. Pero, watak-watak. Iba-iba ang mga ginagawa, paninindigan. Sabi niya, and also to reveal to the heavenly intelligences that the fact that Christ has not died in vain. Kasi bakit magkakawatak-watak tayo? Sabihin, dito kami sa grupo ni ano. Kayo lang din dyan kasi kami dito. Bakit? Nagkahati na ba ang Panginoon? Tapos magsasabi yung kabila, hindi kami dito, kasama namin ang Panginoon. Tapos tayo din. Kalahati sa kanila, kalahati sa atin. Pag pinagsama yan, buo na. Pwede bang ganun ng Panginoon? Dapat magkakasama ang inaasahan niya sa atin. So, ngayon, sabi sa Romans, dapat magkaroon tayo ng lesson doon sa kanila, sa mga nauna sa atin. For whatsoever things were written aforetime were written for our learning, that we through vision and comfort of the Scriptures might have hope. Ay, hindi basta kami, makaisa kami, kayo din dyan. Mayroon tayong pattern, katulad kung paano ang mga alagad nagkakaisa before sila binuhusan, yun din sa atin. Ngayon, ang katanungan, ano ang rason why we are not fulfilling the prayer of Christ? Ito po yung dapat nating marinig. Unang-una, sabi niya, if one man takes his views of Bible truth without regard to the opinion of his brethren and justifies his course, alleging that he has a right to his own peculiar views and then presses them upon others, how can he be fulfilling the prayer of Christ? And if another and still another arises, each asserting his right to believe and talk that what he pleases without reference to the faith of the body, where will be that harmony which existed between Christ and his Father, and which Christ prayed might exist among his brethren? Paano kaya magagawa natin kung yun ang ating ginagawa? Paano natin matugunan yung panalangin ng Panginoon kung ganito tayo? Ano pa? Hindi lang po yan isa. Pangalawa, it is the duty of ministers to respect the judgment of their brethren, but their relation to one another, as well as the doctrines they teach, should be brought to the test of the law and the testimony. Then, if hearts are teachable, there will be no division among us. Pero bakit tayo may division? Kasi our hearts are not teachable. Ano yung brad? Sinundan niya. Ito. Another arises asserting his right to believe and talk what he pleases without reference to the faith of the body. Sino bang faith of the body sa atin? O yung body ng pananampalataya. Di ba itong mayroon tayong pagsama-sama? This is the body. Ano nangyayari? Kung sino yung pareho yung pag-unawa, kami lang. Oh. Ano nangyari? Ano ba? Tapos, bakit may divisions? Our hearts are not teachable. Kasi gusto, hindi kami, tama. Pag tayo po ang naglagay na ng kondisyon ng tao, delikado po tayo. Bakit? Pansinin nyo, si Jesus Christ, nung kasama niya si Judas, alam niya ang laman ng puso ni Judas. Kaya nga sinabi, ang sorong may lungga, pero ang anak ng tao, wala man lang mahiligan ng kanyang ulo. Ibig sabihin, pinakita niya na kay Judas na wala siyang aasahan na. Pero, sinabi man ng Panginoon na, hindi ka pwede sa aking mga alagad. Pero bakit tayo, ang dali natin magsabi na,
separate na. Alam ba natin yung puso ng tao nung sinabihan natin yan? Kasi kahit makita natin na itong ginawa niya ay ganito, wala pa rin tayong karapatan na sabihin kasi hindi naman natin nababasa yung puso. Pangatlo, sabi niya, it is necessary that our unity today be of a character that will bear the test of trial. We have many lessons to learn. Anak, masarap, many lessons to learn. Pero pag dito, many to unlearn. Yun na. Hirap, ang tagal ko na itong pinanghawakan, bakit bibitawan ko pa? Sabi ito, God and heaven alone are infallible. Those who think that they will never have to give up a cherished view, never have occasion to change an opinion, will be disappointed. Okay lang sana kung ma-disappoint man, simula lang. Pero saan ba natin nakikita ang pagsisisi? Sa huli lagi. As long as we hold to our own ideas and opinions with determined persistency, we cannot have the unity for it. Kaya nga, bakit mapapansin nyo? Bakit tayo nagkakasama-sama? Kasi hindi naman natin ginagawa na ganito tayo na kung ano sa'yo, ay iba tayo. Yan ka. Kumbaga, sinisikap na rin natin unawain, susundin yung panawagan ng Panginoon. Ano pa? Meron pa. Ang sabi niya, when a brother receives new light upon the scriptures, he should frankly explain his position, and every minister should search the scriptures with the spirit of candor. Ang problema, anong spirit of candor? Yung parang tapat ka na, nagsasaliksik, na walang pag-iisip ng anumang bagay doon sa sinasaliksik mo. Kasi ang nangyari sa atin ngayon, o nga, ito ang posisyon mo. Nung nagsaliksik ka, mayroon ka ng preconceived idea. Kaya ang hinahanap mo, yung pangtapat, panglaban, hindi yung para magliwanag sana yung nabasa. So sabi dito, to see if the points presented can be substantiated by the inspired word, the servant of the Lord must not, ano nangyari sa atin? But be gentle unto all men. Wala pong kinikilala kung dapat magiging and up to teach. Patient. Nagawa ba natin? In meekness is instructing those that oppose themselves. Ginawa ba natin? So ito yung dahilan kung bakit hindi natin maggawa-gawa or matugunan yung panawagan ng Panginoon. Bilisan ko na ng konti kasi mabilis din yung takbo niya. Sa kasunod, sabi ito, Christ has plainly taught that those who persist in open sin must be separated from the church. Yun ang kailangan natin mag-separate tayo. Pero maliban dun sa bagay na yon, hindi mo naman kailangan amos stress na agad. So, yung amos stress kasi, salita ng Diyos yan, pero parang nagagamit sa hindi naman dapat. Parang ang bilis natin di ba sabi nga ng Panginoon, tayo ay body of Christ. Kinukumpara sa ating katawan. Kaya, kung ang ating katawan, halimbawa ang paa ay may dumi, puputulin natin. Kasi ganun tayo magdesisyon. Ganun ba ang ginagawa natin? Ganun ba dapat tayo magtrato doon sa mga nadudumihan? Di ba dapat sabi doon, lilinisan? So yun po yung sana ay ma-realize po natin. But He has not committed to us the work of judging character and motive. Kasi bakit? Alam mo ba yung puso ng tao, nababasa ba natin? Pwede tayo mag-mind reading, pero sakto ba yung binabasa namin? yung isip niya? Madalas, nagkakamali tayo kasi hindi naman natin alam yung base lang sa action niya. Dahil kasi magkasundo sa doctrine, personal, gagawa ko ng paraan na sirain ng yun. So, tapos na tayo dyan. Paano natin sagutin? Answering Christ prayer for unity. So, paano natin siya gagawin? Itong answering Christ prayer, karugtong po yan nung babasahin natin. Ang sabi niya,
Never can the church reach the position that God desires it to reach it until it's bound up in sympathy with its. Hindi pala talaga pwedeng maghihiwalay yan. Ang missionary ay, tandaan natin, hindi lang din po yung mga sinisend. Kasi mas mabigat din po ang trabaho ng mga nagpaplano. Diba? Saan ba yung mga general, saan naka-stay? Sino yung mga lumalaban? Sabi ito, never can the unity of which Christ prayed exist until spirituality is brought into missionary service and until the church become an agency for the support of missions. Bakit hindi ito mission ng yung mga, kumbaga parang pinaplanong gagawin. Pag may planong gawin, siyempre yun ang tinatawag na mission. Sabihin, sa mission yan. So, ibig sabihin, pag makita ng Panginoon, kaya pala ngayon, parang ang nangyari, pag may panawagan, inyo man yan, sa inyo lang yan. Wala tayong pakialam. Pero pag ma-exercise na natin to, na sabi niya, the church become an agency for the support of missions. Makakapagpadala na tayo ng maraming missionary na hahayo sa iba-ibang lugar. Sabi niya, the efforts of the missionaries will not accomplish that they should until the church members in the home field show not only in the word but in deed. Sino ba ang nagbigay doon sa parable ng Panginoon? Sino yung nakita niya na nagbigay ng tamang lunas doon sa inuldap? Inuldap ba yun? Or inuldap siya. Yung Good Samaritan ang ginawa. Siya mismo physical niyang ginawa o ginamot. Ang sabi dito, hindi lang sana tayo sa salita lang, kundi dapat indeed. Nagtatapat tayo. Alam niyo ba ang first fruits na ano ko yan dati kasi yung una kong tinanggap itong katotohanan na share niya sa akin yung first fruit. So ang halimbawa ng first fruit ay halimbawa ikaw yung namamasada. So yung unang pasahero mo na ihahatid, yun ang una mong bunga. Yun yung sinasabi doon na first fruit. So parang sa offering ang first fruit ay iba rin po doon sa offering. Hindi naman tayo nag-anuhan dito. So baka parang tinitingnan na natin kung anong connection. So iba ang offering, iba rin ang first fruit, iba yung tithes. Pero sa atin, offering, saka tithes na lang. Pero may mga pa rin sa bukal sa loob nila na magbibigay ng first fruit. Kasi sabi nila, ito yung unang bunga ko Gusto kong ibigay sa Panginoon. Hindi makakatulong. At kasunod, God calls for workers. Personal activity is needed, but conversion comes first. Bakit kaya una mo nang ma-convert ang mga worker o isi-send ng Panginoon? Kasi pag hindi siya converted, pag doon sa totoong labanan na, baka parang katulad yan ng isang sundalo na magbaback out doon sa labanan. Kailangan converted ka. Ano man ang nasa harap mo, kailangan hindi mo yan supuan kasi yun ang panawagan sa iyo. Kasunod, sabi niya, Christ prayed that his followers might be one as he and the Father were one. Those who desire to see this prayer answered should seek to discourage the slightest tendency to division. Kahit katiting lang na, parang Brad, parang iba lang. Huwag natin pag manalangin tayo, Brad. Huwag natin masyadong ilagay doon ang ating atensyon. Pero ang nangyari, hindi. Bahala kayo sa buhay niyo. Sabi niya, and try to keep the spirit of unity and love among brethren. So how can we love our enemy kung ang brethren natin ay hindi natin kayang ibigin? Sabihin natin, matigas kasi yung ulo ng brethren na yan, doon na lang ako sa walang alam. Kaya nga mayroong doon nga tayo nadidevelop. Kaya yung mga kapatira natin na nasa paligid natin, doon din po tayo nadidevelop yung karakter natin. Kasi kung halimbawa, yung lahat ng nilagay ng Panginoon ay puro mayaman, nasa paligid niya mayaman din,
paano niya ma-exercise yung giving? Paano niya maibibigay yung, magagawa yung self-denial? Ibig sabihin kung ano po yung nasa paligid natin, yun po yung paraan ng Panginoon na ma-develop yung karakter natin. Huwag niyong sabihin na, hindi ka namin kasama kasi iba ka. Wala po tayong karapatan. So, kasunod. Sabi niya, the proclamation of the gospel was to be worldwide in its extent, and the messengers of the cross could not hope to fulfill their important mission unless they should remain united in the bonds of Christian unity. Kaya itong ating ginagawa ay isang pag-i-exercise na ito na gusto natin tugunin ang panalangin ng Panginoon. Kaya kahit malayo tayo sa isa't isa, sinikap pa rin natin na magsama-sama. Kaya nga kung nandito na tayo magsama-sama, wag lang po natin nasain na pag may camp meeting ay siyempre masarap ang pagkain. Dapat nasain natin yung spiritual. Kasi yun ang purpose kung bakit tayo nandito. Kaya kahit ilang beses ka man mag-attend ng mga camp meetings, kung iba naman ang motibo mo sa pag-attend, ay wala kang kapakinabangan. Paano kung yung iba ay tumatanggap na? Tapos ikaw kasi iba ang puso mo, iba ang motibo mo, ikaw na lang ang hindi. So dapat po, magkakaroon ng pagkakaisa. Sabi niya, these days of preparation were days of heart-searching. The disciples felt their spiritual need and cried to the Lord for the holy unction that was to fit them for the work of soul saving. They did not ask for a blessing for themselves merely. They were weighted with the burden of the salvation of souls. Saan yung magiging mabigat sa kanila? Kaligtasan ng kaluluwa. They realized that the gospel was to be carried to the world and they claimed the power that Christ had promised. Hindi ba pinapromise din ng Panginoon yan sa atin? Pero kung iba po ang hangarin natin, kaya nga sabi doon, nananalangin sila hindi para sa kanilang sarili lang, kundi paano nila magagawa yung bagay na maaaring bubuksan ng Panginoon. Sa ating pagpapatuloy, sabi diyan, I am trying to show our people the need of the unity for which Christ prayed. The soul must fully own the power and authority of the Word of God. Christ, the perfect example, is ever before us. To Him, we may look for grace and power to overcome every fault. So, hindi naman po tayo nakipaglaban sa sarili lang natin. Ang sabi nga, the hardest battle in Christian battle is battling ourselves. So, yun po yung pinakamahirap. Kasi bakit? Ikaw nakakilala sa sarili mo eh. Ikaw mismo yung nakakaalam kung ano ang pinapakita mo sa panahon ng may trials, may crisis. Kasi yun ka. Sabi po diyan, that they may all be one, Christ continued, as the Father art in me, and I in thee, and they also may be one as one in us, that the world may believe that has sent me. Thou hast sent me. These words hold out before us wonderful possibilities. Shall we not individually seek to answer the prayer of Christ? Shall we not strive for the unity which He prayed might exist among His followers? What is this unity to do? It is to show the world that God sent His Son to save sinners. Since it is to have so blessed a result, should not the followers of Christ do all in their power to obtain it? Minsan, mayroon tayong mga kilala na nagre-request sa atin. Siyempre, malapit sila sa atin eh. Kaso lang, yung request nila, parang ang hirap gawin. Pero dahil close tayo, close sila sa atin, anong gagawin natin? Gagawin, hindi. Ginagawa pa rin natin kahit mahirap sa atin gawin kasi close tayo doon sa nag-request. Kumbaga parang mayroong sinasabi na, kung hindi ka lang malakas sa akin eh. Ang tanong dito, gaano kalakas ang Panginoon sa atin para sagutin natin yung kanyang panawagan? Gaano siya kalakas sa atin?
Kaya ba natin isakripisyo yung emosyon? Kaya ba natin isakripisyo yung anuman yung meron tayo na parang ang hirap bitawan? So ito po yung gusto niyang ma-realize. Sabi niya sa kasunod, our church members see that there are differences of opinion among the leading men and they themselves enter into controversy regarding the subject under dispute. Christ calls for unity, but He does not call for us to unify on wrong practices. The God of heaven draws a sharp contrast between pure and elevating, ennobling truth and false, misleading doctrines. Ang katotohanan ay hindi po nagdadala sa atin para sa sanctification. Nagdadala pa sa atin para maging magmataas tayo. Baka iba po ang ating pagtanggap sa katotohanan. Dapat po natin i-review. Kasi hindi po pwedeng ang katotohanan magbubunga ng pagiging division at magmamataas sa ating ugali. Kasi yun ang karamihan nangyari. Marami kaming alam, ito na yung aming naabot. At sabi dito, nauna na kami. Tapos ngayon, tuturuan nyo kami. Paano masasagot natin yung sinabi na there are many to learn and many to unlearn. Pagdating sa unlearning, yun na ang mahirap. Sabi niya, He calls sin and impenitence by the right name. He does not gloss over wrongdoing with a quote of untempered mortar. Hindi po tayo nagpapalang, ay okay lang yung trabaho mo na ganyan, basta okay yung pagpasok mo doon sa ano. Kumbaga, hindi po tayo nagkukonsider, lalo na pagkapatira natin, tulungan po natin sila paano sila maalis sa ganung kalagayan. Kasi pag once tayo nagsimpatay sa kanilang kalagayan, sila po ay nagkakaroon ng dahilan na magpatuloy sa kanilang maling ginagawa. Sabi ito, I urge our brethren to unify upon a true scriptural basis. So yun yung dapat doon tayo nakasalik. Sa pagpapatuloy natin, ye are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, peculiar people that Ye should show forth the praises of Him who had called you out of darkness into His marvelous light. Kumusta ang buhay natin before tayo tumanggap nitong katotohanan ito? Hindi pa tayo galing doon sa kadiliman at binigay sa atin itong liwanag. Sabi niya, which in time past were not a people, but are now the people of God, which had not obtained mercy, but now have obtained mercy. The pure and holy principle of love distinguishes the character and conduct of Christians from those of worldlings. So, standing out from the world, we are to become, representative of the goodness, mercy, and love of God. Paano tayo mag-represent? Kung ang puso natin ay hindi love ang nandun. Kaya nga, ang unang makaka-realize, makakapansin ng pag-ibig, ng habag na mula sa Panginoon ay dapat yung nasa paligid natin una. Family. Kasunod na yung mga malayong-layong lugar na. Kumbaga parang na yan. Ang problema, kung ang pamilya natin ay iba ang nakita sa atin, ano kaya? Tayo kaya ang ilalanin ng Diyos na representative niya? O baka isa tayo sasabihin, magsilayas kayong manggagawa ng katangkalasanan. Hindi ko kayo kilala. So, ito kasi, ang sabi doon, pag nakuha na natin yung unity, anong sabi ng Panginoon? When the refreshing comes. Kasi after na nag-unite yung mga apostles, binigay sa kanila yung earning ring. So ngayon sa atin, ano ang sitwasyon na dapat nating abutin? When the laborers have an abiding Christ in their own souls, when all selfishness is dead, when there is no rivalry, no strife for the supremacy, when oneness exists, when they sanctify themselves so that love for one another is seen and felt, there the showers of the grace of the Holy Spirit will just as surely come upon them as that God's promise will never fail in one jot or title.
Hindi ba susunodin tayo doon sa linya ng mga nauna sa atin pag naabot po natin itong kondisyon? Kailangan po lang natin isiyasat ang ating sarili para maabot natin yung kondisyon na makatugon tayo sa sinabi po ng Panginoon. At sabi niya dito, the love of Christ, the love of our brethren will testify to the world that we have been with Jesus and learn of Him. Then will the message of the third angel swell to a loud cry, and the whole earth will be lighted with the glory of the Lord. And Jesus will come. Yun na po yun. Yun na yung kasunod. Ayaw pa ba natin yun? Tatagalan pa ba natin, Lord? Huwag na muna kayo kasi para matagal, hindi pa kasi ako handa, Lord. Ganun ba yung ating gagawin? Sabi niya, I was shown that if God's people make no efforts on their part, but wait for the refreshing to come upon them and remove their wrongs and correct their errors, if they depend upon that to cleanse from their filthiness of the flesh and spirit and fit them to engage in the loud cry to the third angel, they will be found wanting. The refreshing or power of God comes only to those who have prepared themselves for it by doing the work which God bids them, namely, cleansing themselves from all filthiness of the flesh and spirit and perfecting holiness in the fear of God. Yung sinabi ng Panginoon, sanctify them through thy truth, thy word is truth. Niling niya na magkaisa ka rin. Meron pa. Sabi niya, there's nothing more precious in the sight of God than His ministers who go forth in the waste places of the earth to sow the seeds of truth, looking forward to the harvest. Ang sinabi ng Panginoon, mag-tanim. Hindi tayo nagpapatubo. Kaya lang ang ginagawa natin, pag naitanim namin, dapat tumubo ka na. Dapat maintindihan mo, maunawaan mo kung ano yung pagkaunawa ko. Gusto natin agad tumubo. Kaya nga binigyan tayo ng nature para malaman natin paano ba tutubo. Nalalaman ba natin kung anong nangyari yan sa ilalim ng lupa? Wala. Ang sabi ng Panginoon, yung nagtatanim at saka yung nagdidilig ay hindi dapat sa kanila yung glory. Kaya lang nakakalungkot, parang inaangkin natin. So, ibig sabihin, dapat doon tayo sa nagpapatubo. Tanim lang tayo ng tanim. None but Christ can measure the solitude of His servants as they seek for the lost, imparts His Spirit to them, and by their efforts, souls are led to turn from sin to righteousness. So yun po ang pinaka-hangarin po natin na abot. Ngayon, emphasize mo nga kung saan yung mga waste places. we'll go forth into the waste places. Ibig sabihin sa mga lugar na hindi katulad po yung lugar na doon, hindi napapansin. Yung parang tingin ng tao na parang walang kabuluhan itong mga lugar na ito. Parang tingin ng tao ay itong mga tao nandito ay hindi naman karapat-dapat. Actually, yung context po ng waste places po ay doon sa mga tao, especially ang waste place po na intindihan ko sa ibang readings po, ibig sabihin po yan is kinakailangan dalhin ang mga mensahe doon sa mga tao hindi pa nakakarinig at kasi maraming pagkakataon po na pabalik-balik yung mensahe sa atin tapos it was rejected. Kaya pag sabi pag rejected po, dalhin mo sa waste places na doon sa mga hindi pa nakakatanggap. Kasi ito yung time na yung alam niyo yung inutosan ng Panginoon ng mga alipin niya. Mayroon siyang unang instruction na doon sa mga karapat-dapat mabibigyan ng imbitasyon pero nagre-reject. Kaya nung tinanggihan nila yung sabi ng Panginoon, pumunta kayo in highways and byways sa buong lugar na kung saan hindi naabot ng katotohanan. Pero kahit si Pastor Solomon, he can be part of the waste places. Kasi hindi nila alam itong mga bagay na ito. Silang mga tao na hindi, it doesn't mean na doon lang sa Muslim bukid. Anybody na hindi pa nila alam itong mga truth na to, they belong to waste places. Yung instruction kasi ng una, di ba, ang sabi ng Panginoon, nung tumanggap sila ng Holy Spirit, ang sabi ng Panginoon sa kanila, mauna muna sa
bayan ng Diyos sa Israel. Pero kung binigyan tayo ng pagkakataon na maabot yung mga hindi pa narating na ano, why not kung nagbukas ang Panginoon? Pero ang una niyang instruction ay doon sa mga nawaglit na tupa ng Diyos. Kasi alam natin, marami pa rin namang katulad natin na In Jerusalem first. yes, yun ang una niyang instruction. Pero pag once na magbukas siya, doon sa mga lugar na handa ang tumanggap yung mga tao na yun, kailangan natin tugunan yun. Hindi rin natin dapat i-reject. Sa ating pagpapatuloy, ilang ano na lang po to. Sabi niya, ano yan? Diba? Kung malakas ang Panginoon sa atin, fulfill ye my joy. Hindi pa natin kayang gawin. That ye be like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. Tapos, anong sabi niya? My sheep. Sheep ba tayo? My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me, and I give them the eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hands. Last ito na quotation. Pwede hanggang ano na lang. Ilang slide na lang po. Pangalawang second to the last na po ito. Sabi niya, God is leading out a people and bringing them into the unity of the faith, that they may be one as He is one with the Father. Various views and differences of we must be yielded, that all may come in union with the body, that they may be one in one mind and one judgment. So yun po ang hangin ng Panginoon. At ano ang magbabayad sa kanila? Katulad po ng first court, mayroong nakatali sa kanila. Unang-una si Christ. Pero ano yung sinabi niya sa atin? Bind up the testimony, tell the law among thy disciples. Ayan po yung gusto niya na dapat hindi tayo nawawala. Kasi lahat yan ay salita niya. Lahat yan ay gusto niya na pag tinuloy-tuloy natin yan, maabot natin yung pinakasakdal na gusto niyang maabot natin. So, katulad po ng sinabi ko, tapos na po tayo. Yan na po yan. Yung gaano po siya kalakas sa atin. Para isakripisyo natin yung bigat ng ating puso. Yung hinanakit, yung hirap. Kasi yun yun eh. Ang sabi ng Panginoon sa atin, sa unang commandment, di ba, sabi nga niya, hinati na sa dalawa, ano yung first commandment? Love your God ng buong pagkatao mo, buong puso mo, buong kaluluwa. Pero ang problema, pag nasaktan ka, yung puso mo ay naghahanap din ng na masaktan din yung makaganti. So, dito po ang katanungan ibibilin sa atin. Gaano ba natin tugunin ang panawagan ng Panginoon na magkakaisa tayo? Malakas ba siya sa atin? Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Magandang hapon.